Nakakasawa na lang na lagi tayong nagtatalo dahil sa magulang mong hindi katanggap na may kinakasama ka na. Kung gusto mo sa inyo, di dyan ka na, hindi naman kita pinipigilan eh. Yan yung palaging sinasabi sa akin ng misis ko na para bang lagi niya akong kinokontrol. Alam ko na kapag may sariling pamilya na sila dapat yung inuuna. Pero bakit ang hirap mamili? 8 taon na kami magka-live-in at meron kaming isang anak at buntis siya ngayon. Okay naman yung pagsasama namin. Kaya lang sobrang higpit niya sa akin at parang ina-under na niya ako. Sa bahay lagi siyang tama. Palagi siya yung nasusunod. Sa pagkain sobrang arte niya. Lagi kami nag-aaway na parang wala siyang respeto sa akin. At pati yung anak namin ay tinuturuan niya ng mga bad words para sabihin sa akin. Na parang nagsasama na lang kami para sa bata. Pero okay naman siya sa gawaing bahay, maaasahan. Kaya lang meron akong isang problema kasi nga may sakit yung tatay ko. At gusto ko sana na sa probinsya na muna kami tumira at doon ako magtrabaho. Para may katulong yung tatay ko dahil putol na yung isang paa niya. Tapos nagda-dialysis pa. Yung mga kapatid ko naman nag-aaral pa at mga bata pa kaya ang gusto ko sana mangyari kami na muna yung titira sa bahay ng tita ko kasi wala namang nakatira doon. Pero ang sabi niya ipagawan muna siya ng bahay sa probinsya kasi ayaw daw niya na nakikipisan. Tapos yung magsasabi na ako sa tita ko ang dami na niyang dahilan. Na kesyo hindi naman daw sariling bahay, marami daw siyang pakikisamahan. Tapos ito po yung sabi niya sa akin. Yung bahay na hindi naman sayo tapos may natutulog din doon. Pag ako tumira dyan, hindi ako lalabas para tumulong sa inyo. Na lagi lang kami magkukulong ng anak mo sa loob. Tapos ikaw lagi nandun sa inyo para saan pa at bumukod ka. Kung lagi ka lang nandun sa poder ng magulang mo, nakakasawa na lang na palagi tayong nagtatalo dahil sa magulang mong hindi katanggap na meron ng kinakasama. O paano yan? O sige nga halimbawa check up ko, hindi naman ako taga dyan sa inyo. Kung may trabaho ka, sino kakasamahin ko sa mga ganon? Ano, lagi na lang ako magmamakaawa sa angkan mo? Na ano yun, palagi nasa inyo yung attention mo? Kung gusto mo sa inyo, di dyan ka na, hindi naman kita pinipigilan eh. Yan yung mga sinasabi niya sa akin na para bang lagi niya akong kinokontrol. Alam ko mamili na pag may pamilya na dapat pamilya na yung inuuna. Pero bakit ang hirap mamili? Gusto ko na bigyan niyo ako ng payo at dapat kong gawin at real talk para sa akin. At tatanggapin ko kung ano man yung sasabihin mo. Na sana'y mapili mo yung kwento ko. Letter sender, Lando. Yung mga ganyang mindset ng lalaki na nahihirapang pumili, dapat hindi talaga nag-aasawa yan eh. Nilalagay nyo kasi sa alanganing sitwasyon yung sariling pamilyang binuo nyo. Kasi damang-damo ko sa sulat mo na gusto mong bitawan. Na ang totoo, nahihirapan kang mamili kasi hindi mo nakikita sa kanya yung pahinga na sana na ibibigay niya. Dadalihan mo nang nagsasama lang kami para sa bata. Literal ba? Buntis nga uli kuya? Dun sa tinuturuan ng mga bad words yung anak mo, parang sobrang lala naman ng partner mo. Ikaw yung ama, ikaw yung provider, tapos ganyan turuan yung anak mo. Yan ang dapat na pinapalagan mo. Hindi malayong maging sakit ng ulo yung dalawa yan sa hinaharap. Kasi naturuan ng bastusin ng sariling ama eh. Sa pagpisa na plano mo tapos hindi naman sila tanggap ng pamilya mo. Dun tumama yung misis mo. Ipipisan mo siya tapos yung katawang lupa mo. Pagdating mo dun hindi mo alam kung paano hahatiin sa dalawa. At pag naghalo ang balat sa tinalupan baktot mo uli pamay nila. Hindi kasi talagang magandang solusyon ang pagpisan. Na baka imbes na umalwan maging dagdag isipin mo yan. So total naman sabi niya hindi kanya pinipigilan. O pwede kang maglatag ng plan B kung ayaw niya ng plan A. Mas practical kung tumulong ka na lang sa pamilya mo sa ibang paraan. Dumalaw kapag kaya, magdobling kayod kung kakayanin, magpadala ng extra para sa pangangailangan nila. Pero kung iuwi mo yung partner mo sa probinsya na nuknukan ng arte at ma-attitude at makikitira sa bahay na hindi naman sa inyo, X yan. Kasi yung problema mo ngayon, maliit pa yan. Kasi yung mga ganyang sagot ng partner mo, baka umigsi lang yung buhay ng tatay mo.